Sinusubukan ang 2026 World Cup na iwasan ng politika sa soccer. Pero tila hindi ito alintana ng mga Iranian na nagpoprotesta laban sa rehimen. Noong Lunes sa labas ng Rose Bowl, daan-daang Iranian na nagprotesta sa unang laban ng Iran laban sa Islamic Republic na inaakusahan nilang ginagamit ang soccer team sa propaganda. Sa stadium, tinangkang ipuslit ng ilang nagpoprotesta ang watawat na may leon at araw sa seguridad. Iyan ay isang simbolo syempre ng Iran bago ang 1979 Islamic Revolution. Sinubukan nilang ipuslit ang bandila dahil bawal sa FIFA ang simbolong politikal at nagbanta ang Tehran na ititigil ang laban kung ipapakita ito. Habang papalapit ang laban ng Iran sa Belgium sa linggo, sabi ng mga nagpoprotesta na hindi nila ititigil ang kanilang kilos protesta. Makakasama natin ngayon si Daria Safai. Isa siyang Iranian-Belgian na aktivista at miyembro ng Belgian Chamber of Representatives na nagdala ng watawat ng Lion and Sun sa unang laban ng Iran sa World Cup. Daria, noong huling World Cup, maraming Iranian fans ang nagprotesta kasabay ng Women Life Freedom Movement. Bakit tila iba ang atmosphere ng World Cup na yon? Iba ang World Cup na ito para sa mga Iranian. Oo, dahil nawalan kami ng mga magagandang kabataan noong massacre ng Enero na ginawa ng Islamic regime ng Iran. Sa loob lamang ng 2 gabi, pinatay nila ang mahigit 40,000 magaganda at matatapang na kaluluwa ng aming mga anak. Kaya syempre dahil sa karanasan yon, naisip namin na hindi namin hahayaang makalimutan ang mga taong yon, na makalimutan sila sa laban ng World Cup na ito. At nagpasya pa kami na magdala ng libu-libong t-shirt na may mga larawan nila sa aming mga t-shirt. Dahil sila ang tunay na mga bayani at ang tunay na pambansang koponan ng Iran. Hindi namin tinitingnan ang aktwal na koponan ng Iran bilang pambansang koponan. Sila ay kinatawan ng Islamic Republic at hindi kinatawan ng Iran, ng mga mamamayang Iranian. Pero nagpasya kaming dalhin ng mga t-shirt ng mga mamamayang Iranian kasama namin at ng mga kaluluwang nawala namin sa protesta nitong Enero upang ipakita sa buong mundo kung anong klaseng halimaw ang rehimen ng Iran at upang ipakita sa mundo na hinding-hindi namin makakalimutan ang aming mga mahal sa buhay na nawala ang kanilang mga buhay. Para muling mapalaya ang Iran at para manatiling nasa tutok ang bandila ng leon at araw saan man sa Iran mismo. Kaya ipapakita namin sa mundo na patuloy pa rin kaming lumalaban at ipinagpapatuloy namin ang sinimulan nila at makakamit namin ang tagumpay. Daria, nakita rin namin ang protesta ng mga Iranian fans sa stadium gaya ng pagdudumi sa bandila ng Islamic Republic imbes na ipakita ang ipinagbabawal na bandila. Maaari ba nating asahan na lalala pa ito sa buong World Cup o may paparating na mas mahigpit na pagpapatupad? Sa loob mismo ng stadium, may mga tao ring may dalang bandila ng rehimeng Iranian o kaya naman ay mga inimbitahan mismo ng rehimeng Iranian. Ang mga tiket na hawak nila ay binayaran ng rehimeng Iranian. At sa kasamaang palad, masasabi ko na bagamat may ilang Iranian na tao, karamihan sa kanila ay hindi naman talaga galing sa Iran. Galing sila sa Pakistan, nakita ko ang mga tao mula sa Pakistan. Nakita ko rin ang mga tao mula sa Mexico. Nakita ko ang mga tao na wala namang alam tungkol sa Iran at sa mga nangyari noong Enero mula sa ibang mga bansa. At dumalo sila at sumusuporta sa rehimeng Iranian na halatang binyayaran sila ng rehimen para naroon at maging boses nila. Pero kahit ganon, masasabi ko na ang mga Iranian hindi nila kayang tiisin na makita ang ganitong ideolohiya. Nandun ang isang bandila na sumakop sa kanilang magandang bansa. Nasa kamay ng ilang mga Iranian na tila walang alam tungkol sa nangyari noong Enero ang masaker ng mahigit 40,000 katao. Nagbubulag-bulagan sila rito. Paano nila nagagawang gawin ang ganitong bagay? At masasabi ko sa inyo na ang mga mamamayang Iranian
ay labis na nagdadalamhati, labis na nagluluksa sa kanilang mga mahal na anak na lalaki at babae, sa mga nawala sa kanila. Hindi talaga nila matanggap na nauwi sa wala ang dugo ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero masasabi ko rin na sinusubukan namin kontrolin sa abot ng aming makakaya na hindi lumala ang mga pangyayari. At umasa ako na magiging mapayapa rin ulit ang mga susunod na protesta para sa susunod na laban. At sigurado akong hindi namin hahayaang makalimutan ang aming mga magagandang anak na babae at lalaki sa susunod na laban. Paano susuportahan ng mga tagahanga ng Iran ang kanilang koponan habang tinututulan ang rehimen? O imposible na ito ngayon? Kaya habang nandoon, nakakalungkot na ipinagbawal ng FIFA ang magandang, makasaysayan at nag-iisang watawat ng mga mamamayang Iranian. At sa halip ay tinanggap ang ideological na watawat ng Islamic Republic of Iran na maari kulang ihambin sa watawat ng komunismo. Kahit saan sila pumunta at sakupin ang isang bansa, pinapalitan nila ang watawat ng bansang iyon ng kanilang ideological na watawat ng komunismo. Eksaktong ganun din ang nangyayari sa rehimen ng Iran, na kinukuha ang ating bansa Iran bilang bihag. At kaya ang pagbabawa ng watawat na ito ng FIFA ay isang kahiya-hiyang aksyon. Kaya nagpasya kaming tutulan ito at nagpasya kaming gawin ang action ito. Kinuha namin ang aming watawat, ngunit hindi pinayagan ng FIFA na ipasok ito sa stadium. Kapag nakita nila, kinukuha nila agad. Pero nadawa pa rin namin madala ang aming watawat at marami kami, kasama ang maraming tao, matagumpay namin na isagawa ang aksyong ito. At sa bawat kamera, makikita mo ang leon at araw na nagdiningning sa buong stadium. Sige, Daria, maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayong gabi.